Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 11/08/2025 mga kapatid. Sa buwan po ng Nobyembre, ang oras po ay 4:26 ng hapon. Ayon sa Gregorian calendar, ngayon po ay Sabado mga kapatid. At nagkataon na rin po na ayon sa Yahuwah's calendar, nasa seventh day of the week po tayo ngayon mga kapatid. So ngayon po ang ating Yom Shabbat. At tuwing meron tayong Shabbat, mga kapatid, meron tayong Torah reading. Nasa Yeshayahu or Isaiah chapter 45 na po tayo ngayon. So bilang kunting introduction, bago natin tawagin si Brother Eric, itong Yeshayahu 45, 44 verses 28 hanggang sa Yeshayahu 45 verse 25, ang pinag-usapan po dito is about prediction. Okay? Prediction po. Yahuwah predicts his use of chorus doon sa Hallelujah Scripture, chorus. But sa ancient, we pronounce it as chorus, mga kapatid. In English, translation is Cyrus, mga kapatid. So merong prediction, Abba Yahuwah through his prophet Isaiah o Yeshayahu predicted that a leader, an anointed leader will be used, mga kapatid. So let's look at chapter 44 verse 28, mga kapatid. Basahin muna natin yan in order to make some connections. Yeshayahu 44 verse 28, mga kapatid. Ano po nakasabi dyan? Verse 28, who is saying of chorus, o sa Hallelujah Scripture, chorus, but chorus po yun sa Yehudiat. He is my shepherd, and he completes all my pleasure, even saying to Jerusalem, let her be built, and to Hayakal, let her foundation be laid. So dito sa verse 28 sa nakaraan, ating na-highlight po yon na gagamitin ni Abba Yahuwah si Koras, calling him as shepherd, na siya yung mag-declare na i-rebuild ang Jerusalem at gagawa ng hayakal o temple para kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So yun po ang na-highlight natin. And that being said, tinawag siya na shepherd. Okay? So kung meron mang mag-question sa uh, karapatan na binigay ni Abba Yahuwah kay Koras, mga kapatid, walang makapag-question sa kanya. Bakit po? Kasi kung basahin po natin yung 44 verse 24, sinabi po ni Abba Yahuwah, I am Yahuwah who made all things. So, dito natin malalaman na yung pagka-creator ni Abba Yahuwah, hindi lang pala yun related sa mga bagay na nalikha, but also related sa ano po? Politics and history. O, di ba mga kapatid? I am Yahuwah who made all things. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga bagay-bagay na nalikha, kundi kasali pala yung issue on who will become powerful, who will be in a position on government, position in politics, kung ano yung magiging takbo ng history, mga kapatid. Yun po pala ay kontrolado rin po ni Abba Yahuwah. So that being said, hindi lang din, mga kapatid, sa issue on politics, governance, but kasali na rin po, mga kapatid, ang ano po, yung mga natural calamities such as earthquake, mga kapatid, such as typhoon. Kaya tulad ngayon,
Kami dito sa Cebu just recently experienced yung Super Typhoon Tino at ngayon at the following day, darating na rin po ang another typhoon, mga kapatid, na tinatawag ay Uwan. So that being said, kayong mga manunood sa Republish, this is something na kailangan mag-hold on kayo. There is someone up there who is all-powerful, who controls everything, including politics and history, as well as even yung mga pangyayari sa kalikasan, mga kapatid. And His name is no other than Yahuwah. The Yahuwah, the Aluwa o the Aluwayam of Yasaral, mga kapatid. So that being said, bigay natin ng panahon kang Brother Eric to read to us Yashayao, aka Isaiah chapter 45. Go ahead, Brother Eric. Salamat po, Brother Dan. Shabbat shalom po. Shabbat shalom po sa lahat. Today's Hallelujah Scripture is taken from Yeshayahu o Isaiah chapter 45 verse 1 to 25. Thus said Yahuwah to his anointed, to Koresh, whose right hand I have grasped, to subdue nations before him and ungird the lions of sovereigns, to open before him the double doors, so that gates are not shut. I go before you and make the crooked places straight. I shatter gates of bronze and cut down the bars of iron. And I shall give you the treasures of darkness and hoarded wealth of secret places, so that you know that I, Yahuwah, who is calling you by your name, am the Aluwa of Yashral. For the sake of Jacob, my servant, and of Yashral, my chosen, I also call you by your name. I gave you a title, though you have not known me. I am Yahuwah, and there is none else. There are no mighty ones beside me. I gird you, though you have not known me, so that they know from the rising of the sun and from the west that there is none but me. I am Yahuwah, and there is none else. Forming light and creating darkness, making peace and creating evil. I, Yahuwah, do all this. Rain down, O Shamayim, from above, and let clouds pour down righteousness. Let the arats open, let them bring forth deliverance, and let righteousness spring up together. I, Yahuwah, have created it. Woe to him who strives with his maker, a potsherd with the potsherds of their arats. Thus clay said to him who formed it, what are you making? Or your handwork say, he has no hands. Who to him who says to his father, what are you bringing forth? Or to the woman, what are you laboring over? Thus said Yahuwah, the Kadosh one of Yashral, and his maker. Do you ask me about my sons what is to come? And about the work of my hands, do you command me? I have made the earth arats, and created man on it. My hands have stretched out the Shamayim, and all their hosts I have commanded. I have stirred him up in righteousness, and all his ways I make straight.
I build my city and lets my exiles go, not for price nor reward, declares Yahuwah of hosts. Thus said Yahuwah, the labor of Mitzrayim and merchandise of Cush and of the Sabites, men of size, come over to you and they are yours. They walk behind you, they come over in chains and they bow down to you. They make supplication to you, saying, Indeed, all is in you, and there is none else, no mighty one. Truly, you are all who hides yourself, O Alua of Yasharal, Savior. They shall be put to shame and even be humiliated. All of them, the makers of idols, shall go away together in humiliation. Yasharal shall be saved by Yahuwah with an everlasting deliverance. You are not to be ashamed nor hurt forever and ever. For thus said Yahuwah, creator of Shamayim, He is Alua, former of Arats and its maker. He established it. He did not create it to be empty. He formed it to be inhabited. I am Yahuwah, and there is none else. I have not spoken in secret in a dark place of the Arats. I have not said to the seed of Jacob, seek me in vain. I am Yahuwah, speaking righteousness, declaring matters that are straight. Gather, gather yourselves and come. Draw near together, you who have escaped from the Gentiles. No knowledge have they who are lifting up the wood of their carved image, and pray to a mighty one that does not save. Declare and bring near. Let them even take counsel together, who has announced this from of old, who has declared it from that time. Is it not I, Yahuwah? And there is no mighty one besides me, a righteous Al and a Savior. There is none beside me. Turn to me and be saved, all you inns of the Arats, for I am Al, and there is none else. I have sworn myself, a word has gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, so that to me every knee shall bow, every tongue swear. One shall say only in Yahuwah, do I have righteousness and strength. He comes to him, and all those displeased with him shall be put to shame. In Yahuwah, all the seeds of Yasharal shall be declared right and bush. Yada Yahuwah, Yahuwah, Basham Yahusha. Yahusha. Kan. Wonderful reading, mga kapatid. Napakagandang pagkabasa ni Brother Eric. May mga adjustments na, Brad, no? Compare doon sa first time mo na nagbasa. So Opo. this is now the second time. So, Yadayawa, all esteem kay Abayawa sa pagkabasa ng ating Torah ngayon, mga kapatid. So, ayon sa mga narinig natin at nakita sa ating mga mata, mga kapatid, based on the reading sa Hallelujah Scripture, mga kapatid. Maraming mga phrase dito na may phrase dito na paulit-ulit. Tama, mga kapatid, no? I am Yahuwah and there is none else. Na? Yung phrase na yan,
several times na basa. Tama, mga kapatid, no? I am Yahuwah, and Savior. Okay. There is none besides me. Okay. I am Yahuwah, there is none else. Yung phrase, there is none besides me. Okay? Several times na ulit-ulit, mga kapatid. So, there is none else, no mighty one. So, yan po, no? Again, na-mention yan, mga kapatid. At batay sa ating nabasa ngayon at narinig, I'll give you time, mga kapatid, to share first kung ano po yung pangungusap ni Abayawa sa inyo mula pa kanina na nagbasa kayo nito hanggang ngayon na narinig natin for another time. Ano po yung pangungusap ni Abayawa? What is Abayawa stirring up something in your heart to the Ruach or Ruach HaKadosh, mga kapatid? Please bring it out so it will be shared and people also will hear those who will be listening on the Republish. Okay po, open po tayo. So, sino po yung mauna na mag-share? Paki-unmute lang po any word, any verse na nag-stand out sa inyo. Bring it out, mga kapatid. Sige po. Sino po ang gustong mag-break ng silence? Please paki-unmute. Yes, go ahead, Sister Aliana. You're ready po? Shabbat Shalom sa Shabbat lahat. Shalom. Yes. Sa mga paulit-ulit dito sa mga nabasa natin sa verse na ito, klaro talaga yung sinasabi ni Abba Yahuwah na isa lang talaga siya. Kaya para sa akin, aluwa talaga. Kasi singular yun eh. Pag sinabi nating aluwahin, marami sila, plural kasi yun eh. Yun pagkaintindi ko dapat ano yun natin, kung ano ba talaga siya, ano ba talaga ang dapat itawag natin sa kanya, aluwa ba or aluwahin? Kasi paulit-ulit yung sinasabi niya dito, there is no beside mighty ones beside me. So, klaro yun. Walang confusion, di ba? Yung pagkasabi niya, paulit-ulit. Yun ang nasa isip ko. Paano natin iano si Yahushua dyan sa yung kasi pag nakaka-confuse kasi pag inaano natin na aluwahin eh. Apo. So you have a point. So Yun lang. Apo. Oo. Dapat, So yung, dapat kasi pag anuhan yun eh. Yung may ano tayo dyan. Kung ano talaga pa hindi tayo nalilito. Yun lang muna bro. okay. So starting with the question, especially on the issue on ano ba talaga, isa o dalawa? Okay, so those are issues and concerns na matagal nang pinag-usapan ng mga kapwa believers natin at meron ng mga magkaiibang mga pananaw dito, mga kapatid. Ano ba talaga? Isa o dalawa? Ano ba talaga? Nag-iisa lang ba? Or isa sila, ngunit dalawang persona? So yun ang maraming katanungan, mga kapatid, na dito sa highlighted ni Sister Aliana, paulit-ulit kasi, no? Ilang several times na Abayoa said, nag-iisa lang siya. Go ahead, Brother Eric. You wanna share something? Go ahead po. Opo. Muli po, hello sa lahat po. Una sa lahat, taos po talaga akong papasalamat to Abba Yahuwah
sa pagkakataon na makasama ulit kayo sa kanyang araw ng pahinga na kasi araw ng papuri sa kanya. I-share ko lang dito sa Isaiah is pinakulito yung sinasabi niya na siya lang po yung talaga, wala ng iba. Opo. At saka share ko lang po yung sa kay sister kanina, siguro sa tingin ko po sa dito po na years, sa panahon na po nito, sa panahon po siguro ni Isaiah is wala pa po si Yahushua. Sa panahon po nito siguro si Isaiah is si Yahuwah pa lang po ang nagkakaroon ng time na makausap niya po yung mga yung taong na pinagkakatiwalaan niya. So, dinideclare pa siguro dito is yung pangalan pa ni Yahuwah. Kasi wala pa po sa panahon dito si Yahushua. So, ang na-declare pa po dito ni Isaiah is yung pangalan pa po ni Yahuwah po. Yun lang po sa akin. Okay po. So, Thank you. ayon sa pag-unawa ni Brother Eric, dagdag niya dito sa sagot o sagot niya doon sa tanong ni Sister Liana na sa kanyang pananaw, ang nagpakilala lang dito na pangalan, ang pinakilala lang na pangalan ay Abba Yahuwah, mga kapatid. At hindi pa, you're saying, Brother Eric, na hindi pa present o hindi pa nag-exist si Yahushua sa Opo, panahon nito. Tama ba? Yun opo, ang inisip mo. opo, opo, opo. Opo, yung sa po lang po, sa side ko po. Okay. So, yun po ang pananaw ni Brother Eric na hindi pa nag-exist si Yahushua sa panahon na yun. Kaya ang nakilala o ang pinakilala ay ang pangalan Yahuwah. So, yun po ang understanding ni Brother Eric, mga kapatid. Brother Dimitrio, mayroon po kayong idagdag na sagot or dagdagang katanungan? Go ahead po, Brother Dimitrio. Okay naman yung tanong, pero para sa akin, hanapan pa ng paraan yun. Kasi baka malito na naman tayo. Tulad ng akan at kan, Oo. talagang para sa akin, pwede pa naman na tawagin natin si Abayahu, Aluayam lang talaga. At siguro, darating rin yung panahon na ibigay ni Abayahu ang kasagutan sa lahat. At hindi pa yun madali kasi kailangan pa ng pakiusap ng Abayahu, kanyang ipaliwanag sa tama kung ano ba talaga ang dapat na i-pronounce na salita. So sa akin, iwan muna tayo dyan sa tanong kasi darating din yung panahon na yun ay masagot. Dito muna tayo sa ating sura ngayon. Sa Isaiah 45, chapter 45, verse 20 to 25. Opo. Dito ang ibinigay na Yahuwah sa akin na ipaliwanag. Opo. Sa 45, 45, 25. Go ahead po. So, dito talaga ay sinulat ni Isaiah at sinabi ni Yahuwah sa kanya. At itong salita na ito ay hindi ito kay Isaiah, kay Abba Yahuwah ito. Na siya ay nagsabi sa 20, dahan-dahanin ko lang itong 5 verse kasi mahirap na biglain. Si Yahuwah nagsabi
ah, pagtipon-tipon kayo, lumapit kayo na naiwan sa ibang bansa na hindi nila kilala, ah, kinakilalang ginagawa. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Uh, Dinaladala nila ang kanilang maitiwan na kahoy na ah, pinapas ah, pinapatuloy ang pagdarasal sa isang maitiwan na hindi makaligtas. Ito, ah, sinabi ni Yahuwah. Sandali lang. Mga kapatid, ang binasa ni Brother Demetrio mula sa verse 20, so going to verse 25. Go ahead, Brother Demetrio. So, dito sa verse 20, mayroon dalawa dito na napansin ko na sinabi na ni Yahuwah na mayroon palang mga tauhan na naiwan na hindi nila alam yung sinasamba nila na maitiwan. Kaya yung sinabi niya dito na dinaladala nila ang kanilang maitiwan na kahoy. Si Yahuwah talaga ang nagsabi dito. At patuloy ang pagdadasal sa isang maitiwan na hindi makapagligtas. So, sinasabi ni Yahuwah dito noon pa at sinasabi niya sa atin na talagang itong maitiwan na ito ay hindi talaga ito ang makatulong sa isang tao upang maligtas. So, siguro mayroon magawa itong mga maitiwan, pero hindi sila makaligtas. Kasi kung tingnan natin yung panahon ni Yosia na nawala na si Yosia sa lupa at dumating si Pablo na parusa ng mga tauhan ni Aba Yahuwah at marami siyang pinatay at ginamit ni anti-Misaya si Pablo upang mapakita yung kanyang kapangyarihan. Pero doon lang hindi siya makapagligtas sa isang tao na talagang ang pinapatutuol talaga ni Aba Yahuwah na wala na talagang iba na makapagligtas. Noon pa at ngayon ay si Aba Yahuwah talaga. Pero mayroon pa rin mga tauhan na naiwan na hindi nila alam. At dinaladala pa rin nila yung kanilang maitiwan. At nagpatuloy sa pagdasal ng maitiwan na hindi makaligtas. So, kaya pala itong hanggang ngayon, talagang maraming maitiwan at maraming mga tao na hindi talaga nila alam na ito palang maitiwan na ito ay hindi makapagligtas. Kasi para sa akin, dalawa itong maitiwan na ito. Yung maitiwan na kahoy, yun ang dinaladala ng mga tauhan. At saka yung maitiwan na tinatawag natin noon na titulo ay maitiwan pa rin yun. Kasi hindi yun katotohanan. So, mali pa rin yun. At kung tingnan natin dito sa 22 at 21, ipakita at ipaakyat ang inyong sumbong pausap-usapan sila. Sino nagsabi nito noon paman? Sino ang nagpahayag nito sa hindi pa nangyari? Di ba ako ang Yahuwah? Walang iba
na aluayam, iba sa akin, Ah, aluayam na matuwid at nagligtas sa kaniyang katauhan. Dito sa 22, talagang sinasabi na ni Yahuwah kung ano ang kaniyang kapangyarihan, ang kaniyang magawa ay walang iba na makaligtas sa isang katauhan na kung hindi si Yahuwah lang talaga at wala nang iba. Yung Mighty One, yung mga titulo ay talagang hindi yon makaligtas. Hmm. Pero mayroon silang mangyari na mga miracle Opo. kasi may kapangyarihan naman siya. Pero hindi sila katulad ni Aba Yahuwah na maligtas niya ang isang katauhan doon sa Hades at doon sa impyerno. Iyon talaga ang ibig sabihin ng maligtas. So, kung tingnan natin ito na sinasabi niya ay itong mga tao na ito ay nagtatanong talaga kung sino ang nagsabi noon at nagpahayag na ito ay mangyari. Ang walang iba kung hindi si Aba Yahuwah talaga. Yan. At wala ang iba na Yahuwah na ibang iba pa sa kanya, aluayam na matuwid at nagligtas sa kanyang katauhan. So, totoo naman talaga. Kung tingnan natin yung ginawa ni Aba Yahuwah noon sa panahon ng gulo, panahon ng kalamidad, noon pa, ay mayroon siya iniligtas. Hmm. Yung mga tao na kanyang gustong iligtas na upang hindi sila masira. So, sa panahon natin ngayon, patuloy pa rin na yung tumawag sa pangalan ni Aba Yahuwah ay talagang maligtas. Kasi yun naman yung kaniyang trabaho. Kung tauhan kaniya, talagang ililigtas ka ni Aba Yahuwah. Tulad ng mga sakuna, tulad ng mga bagyo, mga baha, linog, at sunog, at iba pang mga mangyayari sa mundo natin ngayon. So, talagang ipinahayag ni Aba Yahuwah na ang pag-asa ng tao ngayon ay si Aba Yahuwah lang talaga at wala nang iba pa. Yan. At hindi yung mga mighty one, hindi yung nagtawag ng titulo. Kaya kung ako lang sa mga nagtawag pa ng titulo o nandyan pa sa hawak-hawak ng mighty one na yan at naladala, sana maintindihan nila na isa lang talaga ang may kapangyarihan na makaligtas sa ating kaluluwa doon sa Hades at saka impyerno. Si Aba Yahuwah lang talaga. So, yun ang pinaka-importante na sana ay maintindihan ng lahat ng mga tao na hindi pa nagtawag sa pangalan ni Yahuwah. Kasi kung hindi ka naman, wala ka naman may tiwan, pero yung tinatawag mo, titulo pa rin, may tiwan pa rin yun. At kung may tiwan ka naman na kahoy, may tiwan pa rin yun. Oh. So, wala pa rin yung magawa sa buhay natin. So, katulad na nangyari sa mga kalamidad ngayon, so talagang yung mga isang tauhan ni Aba Yahuwah ay kanyang iniligtas doon sa mga dapat na iligtas ni Aba Yahuwah. Kasi wala nang iba na aluayam na makaligtas, hindi siya lang. Kung sabi niya dito sa 22, lapit kayo sa akin upang kayo ay maligtas. Tauhan sa buong sanlibutan. Oh. Ang aluayam, wala nang iba pa. So, tinatawag ni Aba Yahuwah yung lahat ng mga tao. Hindi lang yung mga pinili niya na sa 12 tribe. Pati na yung mga tauhan sa buong sanlibutan. Tinatawag niya na lalapit sa kanya upang sila ay maligtas.
So sana maintindihan ng mga kapatiran natin at ang mga katauhan ngayon na talagang tinatawag ni Aba Yahweh yung lahat ng mga tao sa buong mundo Yan. na lumapit sa Kanya upang sila ay maligtas. Sa 23, at isinu isinusumpa ko sa aking sarili, sabi ni Yahuwah. Isinusumpa ko sa aking sarili. Ibinababa ko ang isang utos na hindi ko na babawiin. Lumuhod sa akin ang lahat ng tuhod o sumumpa ang lahat ng dila. So, si Aba Yahuwah, kung ano talaga yung sinabi niya, ay talagang hindi na yun maiba pa. Kasi hindi yun talagang si Yahuwah ay nagsasabi ng totoo at hindi na niya ibahin pa Yan. kung ano yung sinasabi niya. Katulad ng mga tao na lumuhod sa kanya at nagkilala na siya ang totoong Yahuwah. At yung mga dila na nagsabi na, aba, ikaw talaga ang katotohanan at wala ng iba. At ikaw na talaga ang mamahalin ko at sundin ko sa aking buhay. Ay talagang hindi na ito mabakwi pa. Kasi yun ang sinabi ni Aba Yahuwah. So, yun ang kagandahan na sa natin ngayon kasi yung Yahuwah natin na sinasamba, yung Yahuwah natin na pinaniniwalaan ay talagang hindi na maiba pa. Kasi yung kanyang sinasabi ay yun talaga ang mangyayari sa lahat ng nagsamba sa kanya at nagsasalita sa kanya. Sa 24, para sa akin, magsabi sila. Sabi niya, para sa akin, nagsabi sila. Yan lang sa Yahuwah, maangkin ang kapangyarihan. Yun ang mga tao na nakilala kay Aba Yahuwah. At kahit sa atin ngayon, talagang wala tayong ibang masabi na nakatikim ng miracle ng kapangyarihan. Talagang masasabi natin na wala na talagang iba pang Yahuwah na may kapangyarihan. Pero may sabi dito, pero ang lahat ng galit sa kanya, walang tiis ang kanilang kahiyan. So, mayroon mga tao pa rin na talagang galit kay Aba Yahuwah. At yung mga tao, narinig ko yung mga interview doon sa TV, yung mga tao doon sa Cebu at sa iba, talagang mapansin ko na parang galit sila kay Aba Yahuwah sa nangyari sa kanila. Siguro hindi nila alam na ang lahat ng nangyari ay ito ay isang mensahe para sa kanila at upang kilalanin nila si Yahuwah, hindi na yung Mighty One. At sa last, sa 25, sabi ni Yahuwah dito, ako ang Yahuwah, nagligtas sa mga kamaanak ni Jacob at magpuri sila sa akin. Ang purpose pala ni Yahuwah, bakit mayroon siyang iniligtas? Panahon sa sakuna, iniligtas niya sa Lake of Fire, Nawala ka, Brother Demetrio. Hindi ka na namin Wala? marinig. Opo. Go ahead. Okay. Okay na, okay na. Yun ang sabi ni Yahuwah. Ako ang Yahuwah na nagligtas
sa mga kaanak ni Jacob at magpuri sila sa akin. Iyon ang purpose niya ba Yahweh kung bakit mayroon siyang iniligtas. Iniligtas niya upang purihin si Aba Yahweh. Hindi yung mighty one, hindi yung tao, hindi yung gobyerno. Kung hindi, ang dapat purihin ay talaga si Aba Yahweh. Kasi sa lahat ng mga pinag-aralan natin sa nakaraan, ay talagang kung tingnan natin yung panahon natin ngayon, noon, galit si Aba Yahweh sa lahat ng mga tao na ng mga mighty one, nagtiwala at hindi sila nagtiwala kay Aba Yahweh. Galit si Aba Yahweh, kaya maraming trahedya tulad ng lunop ni Noah, tulad ng Sodoma at Gomora. At sa atin ngayon, ganun pa rin. Galit pa rin si Aba Yahweh sa mga tao ngayon. Kasi yung mga tao ngayon ay matigas ang ulo. So hindi sila sumunod sa gusto ni Aba Yahweh. Kasi may gusto pa sila na yung sarili pa nila ang kanilang sundin. At hindi na yon gusto ni Aba Yahweh. Ang dapat natin gawin ngayon, na lalo na tayo ay nakakilala kay Aba Yahweh, ay talagang ibahin na natin ang buhay natin noon at ngayon. Noon pwede pa tayo hindi magsunod sa Torah, at noon pwede pa tayo hindi magpaniwala, pero ngayon talagang kailangan na talaga tayo ay maniniwala at sumunod sa kanyang Torah, lalo na sa araw ng pamamahinga. Kasi pag mayroon tayong ginawa na alam na natin na hindi gusto niya Aba Yahweh, ay talagang parusahan tayo ni Aba Yahweh. Makatikim tayo sa kanya. Kasi bakit makatikim? Kasi alam na natin at mahal tayo ni Aba Yahweh. Kaya para hindi tayo pagalitan ni Aba Yahweh, magpakabait tayo at magpuri sa kanya sa lahat ng mabuti at ginawa ni Aba Yahweh sa atin. So yun lang ang masabi ko sa chapter 25, verse 22, 25. 25. Yada Yahweh. Yada Yahuwah, mga kapatid, na paliwanag ni Brother Demetrio yung Yesaya 45 verses 20 to 25 with personal reflection and application. Napakagandang mga paliwanag, mga kapatid. So, kayong mga manonood sa Republish, nawa, it's time to be awakened. It's time to pay attention what Abba Yahuwah is saying batay dito sa napaliwanag na ni Brother Demetrio. Continue po tayo to welcome sharing, mga kapatid. Anyone else who would like to share? Na-highlight na po verses 20 to 25. Anything else? Please unmute lang po and then share, mga kapatid. Dalawa ang ating mga kapatiran na nakapag-share na. Tatlo, mga kapatid, no? Sister Aliana, Brother Eric, at Brother Demetrio. Anyone else? Please unmute and then share to us. Brother Dan. Opo, Sister Sarah Bacheo. Go ahead po, Sister. Dito po sa chapter 45 verse 7 po, Brother Dan. Opo, go ahead. Forming light and creating darkness, making peace and creating evil. I, Yahuwah, do all this. So, di ba alam natin na and everything Yahuwah created was good. Nasa Genesis po, di ba, Brother Dan? Pero Opo. bakit po may evil? Dahil according dito po sa nabasa ko, ang Hebrew word translated as evil is ra. Ang ibig sabihin daw ra. And para daw siyang it can refer to harmful natural events, calamity, misfortune,
affliction or disaster pang ibig sabihin noon. Sa yung sinabi ng evil, sabi po nito creating evil po ang sinabi dito sa verse 5 po. So pag sinabing creating evil, so it can refer to harmful natural events po. So Yahuwah as the ruler of the universe, so ito maka-create po siya ng calamity to accomplish his will po, Brother Dan. Opo. So he brought disaster to discipline his people to turn back to him. Kaya nakita ko, Brother Dan, na ito bang nangyari sa Typhoon Tino, why he allowed it or he made it, because for may purpose po siya kung bakit. And I believe Yahuwah loves the Filipinos po. Opo. So to discipline the Filipino people to go back to Yahuwah. Yan po ang nakita ko, Brother Dan, because, he makes peace and create evil. Opo. And I, Yahuwah, do all these. Kaya we cannot question him, di ba, Brother Dan? Because he is the ruler of the universe. Tama. He is the maker. And we are only the we are only the clay. Di po ba? Opo. Siya po ang gumawa sa atin. So we cannot question. Kaya we have to go back to the Torah, or we pray that Yahuwah will gonna open our hearts to see the real truth. Although masakit ang nangyari sa Philippines dahil hindi ako nakaranas dahil wala naman ako doon. Kaya lang, di ba, Brother Dan, parang ang sakit din dahil kapwa Pilipino, mga relatives, mga friends ay kaya lang. So yung sabi ni Brother Demetrio na parang narinig niya na parang nagalit ang mga tao kay Yahuwah dahil they don't know that they thought na all good things na mag-pray ka, ganon. Hindi nila kilala si Yahuwah na hindi nila na Yahuwah is the ruler of the universe and he can do what he wants. And we cannot question him. But I think this is for our own good. Yun lang po, Brother Dan. Yan ay mga kapatid, napaka-relevant kasi may calamity nga, no? Napaka-relevant yung explanation ni Sister Sarah Batchao, supporting din doon sa napaliwanag na kanina ni Brother Demetrio. Mga kapatid, na kung saan yung Hallelujah Scripture na word evil, kung tingnan natin yung ibang translation, talagang ginamit yung word na calamity. Okay po? So let me please, in addition to that, mga kapatid, no, ipakita natin itong blueletterbible.org, mga kapatid, no? May nakita kayo, mga kapatid? Please acknowledge kung may nakita kayo. Yes, meron. Ito yung verse 7 na nabanggit ni Sister. Kasi kung tingnan natin yung Hallelujah Scripture, evil yung nakasulat doon, di ba? And evil is something na why would Abba Yahuwah create evil? So ibig sabihin, siya yung nagpasimuno sa evil and masasama. Okay, so evil is something related with Satan, di ba, mga kapatid? So yun ang magiging, kung hindi natin ipaliwanag yun, so yung mga makikinig, they would think na Abba Yahuwah is also playing with Satan or using Satan, mga kapatid. So dito maliwanag na sa New King James, ito, no, NKJV, New King James na translation, I form the light and create darkness, I make peace and create calamity. Yahuwah these things, no? So ito yung word na calamity, mga kapatid. So i-click po natin ito as na-highlight na ni Sister Sarah kanina kung ano po yung Hebrew word ng evil or calamity dito sa New King James Version, mga kapatid.
So ito na nga, tama yung sinabi ni Sister Ra. Okay, Ra, ang Hebrew word for evil, na ang ibig sabihin has been explained mga kapatid, has something to do with, okay, trouble, bad, hurt, okay, mischief, or wickedness. Ginamit ng iba as wickedness. Another word here also is related is harm. Okay? Sad. Affliction. Okay, ito, affliction, harm, trouble, or something bad, or something mischief, mga Yeah. kapatid. But again, sa na-highlight na ang purpose is really what? To Discipline. discipline. And Yes, to discipline, to awaken, to to accomplish His rebuke, will din, Brother Dan. to rebuke, Bro, to change the human will, mga kapatid, para magbago siya. So, Abba Yahuwah allows the natural calamity to cause trouble, to cause harm, mga kapatid, to cause damage para ang kaniyang kagustuhan ay mangyari, mga kapatid. And this is not something new na ngayon lang niya ginagawa ito. Matagal na sa na-highlight ni Brother Demetrio. Ginawa na ni Abba Yahuwah noon. Like for example, yung bansang Yasrael. O di ba? Abba Yahuwah allowed a nation, Assyria, Babylon, inallow ni Abba Yahuwah yun in order to punish, in order to cause harm and calamity doon sa kaniyang sangkatauhan mismo, mga kapatid. So Abba Yahuwah is still fair because He is not only doing this sa outside sa kaniyang mga pinili, but even ginawa ni Abba Yahuwah ito sa kaniyang mga pinili mismo, mga hinirang na Yasrael. Abba Yahuwah did it to them. So the same principle is also applicable na kung ano man po pala yung mga nangyayari ngayon sa ating mga iba't ibang mga bansa, pinapadalahan ni Abba Yahuwah ng lindol, calamity and all, dahil meron po siyang mensahe. Okay? Kaninang umaga, sa sharing namin with Sister Amanuyana, with Sister Karashal Yao, na Abba Yahuwah is present. Abba Yahuwah visits any nation or any community na pinapadalahan niya ng calamity, mga kapatid. And that's a confirmation dito sa Hebrew word ra, mga kapatid, ayon sa ating na-highlight na. Anyone else would like to share? Did it help, mga kapatid, no, to give support doon sa napaliwanag ni Sister Azara Batchao? Yadayawa po. There is silence. So, ibig sabihin, nangungusap. Ang ruwak, mga kapatid, ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Go ahead po, Sister. Okay, dalawa po ang nag-unmute. Sister Cheryl and Sister Aliana. Go ahead po, go ahead. Sister Cheryl said, go ahead. Sister Aliana, go ahead po. hindi, yung ano bro, yung tungkol kay, yung Ra. Di ba mayroong Amun Ra na ano, yung sa Egypt yata yun? Ano ibig sabihin kaya dun? Okay po. Yes, I agree na may pangalan na Amon-Ra. We're referring to the mighty one of Egypt, mga kapatid. But ngayon, pinakita natin na that's also a Hebrew word which refers to cause harm and trouble, mga kapatid. So, hindi ko alam kung bakit nag-appear yan dyan, but that's in the Hebrew text, mga kapatid, as we have shown it doon sa Blue Letter Bible. Anyone would like to answer that?
As we have shown it doon sa Blue Letter Bible, nandoon po sa Hebrew text, mga kapatid, yung Hebrew word ra. But that is also being used by a mighty one named in Matsariam o Egypt. Okay, balikan natin si Sister Cheryl kasi nag-unmute din si Brother Casadiao. But let's give time muna kay Sister Cheryl kasi nag-give in siya kanina kay Sister Aliana. Go ahead po, Sister Cheryl. Shabbat Shalom, everyone. Shalom, Sister. Go ahead po. I would like to agree with Brother Dimitrio Opo, go kung ahead. ano yung sinabi niya kanina. And I would just like to add some thoughts na yes, Abba Yahuwah is only the mighty one. Kung therefore ni kapatid is the aluwayam is dual, it could never happen na magiging dual yon kasi siya lang talaga yung creator natin. Opo. At Yahusha was placed in the right hand of his place. Kaya, at sinabi rin niya dun sa John na no one can come to the Father except through me. Opo. Kaya, when we say aluwayam, we just consider na alam niyo po yung respect, yung di po ba, yung nire-respect natin yung what Yahusha have done. We remember what Yahusha have done. At naalala ko po dito sa chapter na ito, yung kay Job, if everybody can remember, di po ba, yung Wow. nag-rant si Job kay Abba. Ano sinagot ni Abba? Ang sabi niya doon na you were not there nung ginawa niya. Everything that he was created, wala si Job doon. At paano siya nakakapag-complain, paano siya nakakapag-rant, paano siya nakakapag-question. It's the same thing na sa mga nangyayari ngayon na when Abba Yahuwah created everything, we are not there. At how we can question, how we can rant na bakit nangyayari ito, bakit ganun. And it is what we do, what we decide. Kasi tayo pa rin naman yung gumagawa ng desisyon. At whatever we did, whatever we decided, it goes back to us. Continue po, Sister Cheryl. Balikan natin mamaya balikan natin si Sister Inday at saka Sister Amanoyana. Go ahead po, Sister Cheryl. It goes back to us po na di po ba kung ano yung ginawa natin, it is the consequence that we face. Maganda man yun, pangit man yun, magiging resulta. It is the actions that we make. Tapos, nabasa ko po sa Jubilees na when Hasatan was told na i-cast sila dun sa deep, na nagsabi niya, naghingi siya kay Abba na wag lahat ng mga yung mga evil ay i-cast niya. So humingi si Abba ng humingi si Hasatan ng kahit 10 na susunod sa kanya. At makakasama niya upang maghasik ng mga evils. Mag-convince sa tao na hindi sumunod kay Abba Yahuwah. Maglito sa tao na
it is not Abba Yahuwah who has the power of everything. Na meron siyang power. That is Hasatan. Kung ako po'y naniniwala na when Abba Yahuwah did give his promises, it is done. Sinabi na po niya yon at hindi niya na po babawiin yun. When the flood comes, first sa Gihon at saka seconds nung time ni Noah, nagbigay po siya ng pagkakataon sa tao. And it is 100 years na para mag-repent ang mga tao. And yet, hindi nakita ng mga tao yung gusto ni Abba Yahuwah. Isa lang naman ang gusto niya, for all his creation na maging masaya. And all his creation na sumamba sa kanya, maniwala sa kanya, sumunod sa kanya, magmahal sa kanya. Yun lang naman ang gusto niya. At yun din ang plano niya. That is the blueprint nung ginawa niya ang lahat. Yada Yahuwah po, yun lang po, Brother Dan. Yada Thank Yahuwah. you. Yes po. Wonderful explanation, supporting doon sa na-highlight ni Brother Demetrio na we could use aluwayam dahil sa kanyang paliwanag ni Sister Cheryl is oo, Abba Yahuwah nag-iisa lang, but meron siyang nilagay na someone who would sit on his right hand. And kung sino man yung makaupo doon sa kanyang kanang kamay, sino po yon ang tinutukoy? Walang iba kundi si Yahushua, mga kapatid. And we have reference in Hebrews. Okay, in the book of Hebrews, we have a reference here, mga kapatid, na today you are my bond, verse 1. Chapter 1, verse 5. Today you are my bond. I have brought you forth. Sabi niya, mga kapatid. And again, I shall be to him a father, and you shall be to me a bond. O meaning a son, mga kapatid. And when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the messengers of Yahuwah do reverence to him. Sino po ang him na tinutukoy dito? Yung kanyang anak, mga kapatid. So, supporting doon sa sinabi ni Sister na irerespeto natin yung sino yung binigyan ni Abba ng karapatan na mag-upo doon sa kanyang kanang kamay at binigyan ng karapatan na kailangan din siyang i-respect, mga kapatid. Here sa verse 8, but to the bond, verse 8, your throne, O Aluwayam, is forever and ever. Scepter of straightness is the scepter of your reign. So, yun po, mga kapatid, na kung saan ngayon, we are going through some challenges as to paano natin maunawaan ang lahat nito. Yes, na-highlight ni Brother Demetrio, kung tutukan lang natin yan, marami tayong ma-miss na mga importanteng bagay dito sa Yesaya 45, mga kapatid, which is very relevant sa ating buhay, sa ating journey ngayon. So, that being said, hindi naman we are not saying na hindi mahalaga ang pag-discuss sa mga bagay na ito, but what we are simply saying is, give yourself time. Let us give more time for the Ruach to work in us. Kasi nga, dahil magkaiba-iba ang pananaw natin sa mga bagay na yan. So, yun lang po ang nais kong i-add doon sa na-highlight ni Sister Cheryl, mga kapatid. Anyone else? Kanina may nag-unmute si
Brother Casadio, would you like to add something there? And then balikan natin si Sister Inday and Sister Manuyana. Go ahead po, Okay, Brother salamat, Casadio. salamat mga kapatiran. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I-add ko lang po tungkol sa nabasa natin na paulit-ulit na si Yahuwah lamang, Aba Yahuwah lamang ang nag-iisang aluwa at continue sa reading, mabasa natin yung aluwayam, aluwahim. I think we have discussed this in the past kung ano ang gamit ng aluwa at ano ang aluwayam. Kung hindi ako, if my memory serves well, sinasabi mo, Brother Dan, na aluwa is the singular. It is singular person. At ang aluwayam is a plural, but it speaks in the whole greatness of Abba Yahuwah. And aluwayam is only designated to Abba Yahuwah, and it is About his greatness. yes, it is confirmed in some of Yahushua's word in the Gospels, in the books of the Gospels, na sinabi rin ni Yahushua na kung mag-worship tayo, si Abba Yahuwah lamang ang ating i-worship. Mabasa natin yan sa yung si Hosea at yung Samaritan woman doon sa well. Nagsabi si Hosea na time will come na tayong mag-worship the Father in spirit and in truth. So diyan na passage, klaro na si Yahuwah lamang ang ating i-worship. At yung aluwa, ang title niya, at yung aluwayam rin ang title niya na napaka speaks of his whole greatness. And kaya ikukunin ko dito na hindi dapat tayo malilito kung sino ang ating worship. We worship Yahuwah Through Yahushua. in the name Through Yahushua. through Yahushua. Yan lang siguro yan lang siguro, Brother Dan. Yes. Sana maliwanagan ang lahat. May i-add ako, Brother Dan. Opo. Ang understanding ko po, Brother Dan, understanding ko lang po sa ngayon is, na-remember ko yung mga study before na, ayun po, from our former pastor before na, sa study niya, na ano niya, nakita niya na dalawang dalawa. So, pero sinabi din na ang isang aluwa is hindi makita kasi pag mamamatay ang tao na makakita. And then, ando na yan, eternity past pa. So, for me, I believe na si Yahushua is andyan na before pa. Then, so si Yahuwah, siya yung
hindi makita kasi mamatay ang tao na makakita sa kanya. So, Yahushua is his, for me lang Brad ha, is his representation. So, only Yahweh is the Savior. But he cannot do it because hindi pwedeng makakita ang mga tao sa kanya. So, Yahushua so si Yahushua ang gumawa. So, I believe that totoo yung understanding ko kasi sinasabi naman na you pray directly to Yahweh and ask through Yahushua. So I believe that there is only one Almighty. That's Yahweh. But since di siya pwede makita, so si Yahushua ang kanyang tinig, So yun, Brother Dan. So para sa akin hindi ako malilito kasi yun ang understanding ko na only one, there is no other mighty one, it's only Yahweh. But through Yahushua. So now that Yahushua is going back to his throne, sitting at his right side, so binigay niya yung Ruach HaKadosh na kanyang breath and power din natin. That is my understanding. And regarding that Alowayam, I believe that refers to his greatness, right? Yeah. It doesn't mean that there are many gods. Sorry for the word. Hindi, it doesn't, for us lang ha, it doesn't mean na marami tayong mighty ones. It's only Yahweh. So si Yahushua, siya yung nag-represent ni Yahweh dito to save us. Yun lang po ang understanding ko, Brother Dan. Okay po, may mga confirmation mga kapatid, no? Batay sa mga references na nabanggit. I don't have to rephrase it or reword it. May mga references po na nabanggit. To add on the references, dito po sa Yohanan chapter 10, verse 29, mga kapatid, my Father who has given them to me is greater than all. Sabi po ni Yahushua yun, no? Yohanan, John 10:29. Yahushua declared na ang Ama is greater than all. So connected doon sa Yeshayahu declaration na nag-iisa lang siya who is above all, mga kapatid. So Yahushua, when he said this na ang Ama is greater than all, Yahushua is not including himself. So maging consistent po doon sa declaration doon sa Yeshayahu 45 na nag-iisa lang si Abba Yahuwah na makapangyarihan. Because even Yahushua himself said it from his word. The Father is greater than I, or than all. Moving on tayo sa Yohanan 14, verse 28. Yohanan 14:28. So dalawang verse na mga kapatid, no? I am going to the Father, for the Father is greater than I. So doon kanina sa 10:29, greater than all. Ngayon dito, word for word, sinabi niya, greater than I. So, malinaw na nag-iisa lang ang Almighty na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Walang contradiction yun. As it has been explained also by Brother Casadiao and Sister Kana Yapa. And explained by Sister Cheryl kanina. Okay po, we cannot dwell on that, but let's welcome muna si Sister Carashalao through the cellphone ni Sister Amano Yana. Go ahead po, Sister.
Sister Inday or Sister Amanu, yan na, you wanna share something in the light of what has been discussed? Go ahead po. Hello, narinig. Opo, Sister Narinig niyo ako? Carrascal, Sister Inday, marinig po kayo. Go ahead po. Okay. Ang lahat na nangyayari at lahat na dahil yan sa ahaba ni Aba, Yahuwa na natin na tao para ginamit kahit si Moshe, Moshe yan, ginamit niya para malaman sa mga tao na ang Torah niya para ang tao ay mabago at matuto sa kanyang kalooban. At yung mga bagyo, yan? Dito sa Isaiah 29:6, sinabi, "You shall be visited by Yahuwah of hosts with thunder and earthquakes and great noise, with whirlwind and storm and flame and devouring fire." Yan, hindi tayo dapat matakot kasi giduaw ta niya, pero lang ato lang ba ngayon nga ayaw intawon kami tanawa sumala sa among pagkakami sa kung ikaw magduaw namo. Mura gina akong ipalalba. Ikaw atong bagyo ningon ko nga, Aba, iduaw minimo. Duawa in taon mi sumala sa kadagaya sa imong kaluoy. Kay wala man gyud makita sa natong tao. Nawala po kayo, Sister Carrascal, Sister Inday. Sister Amanu yan anong nangyari po? Nawala po siya. Mga kapatid, nawala si Sister Carrascal, mga kapatid. Napaniwalag po niya yung verse na ating napaliwanag noon, Yeshayahu 29 verse 6. Pwede po ninyong buksan doon, Yeshayahu, Isaiah 29 verse 6. Yun po yung pinaliwanag ni Sister Carrascal at na-apply din po niya personal dito sa bagong yung calamity na nangyari recently dito sa Typhoon Tino. Go ahead po, Sister. Patuloy tayo. Yung hindi tayo dapat maglala kasi giduaw bata niya dapat na talaga palagi tayong nagrepent kasi bigla-bigla ang pagduaw niya, bigla-bigla yung visiting ni Aba Yahuwah, hindi tayo handa. Kaya hindi yung mga kalamidad, hindi niya bigay yun. Hindi pag bisita niya sa atin yun. Kasama siya doon. Kaya di tayo dapat matakot. Saka tungkol naman sa yun ang mga Brother Dan, yung mga lang sa akin naintindihan ko sa maliit kong yung aluhayam, kahit yung mga angels, tinatawag yun na aluhayam. Di ba yun si Jacob, yung nakigrisol siya sa itawag niya Elohim, tinawag niya yun na Elohim, aluhayam. Pero isa lang talaga ang Creator at Almighty, si Aba Yahuwah talaga. Yung ibang mga heavenly na nasa Almighty, at yung mga angels, tinatawag din yun ng aluhayam. Kaya di tayo dapat magkuhan sa atong isip na tawagin siya ng aluhayam. Isa lang siya. Dahil sa haba niya, ginamit niya ang tao,
ginawa niya lahat, gamitin niya ang tao para mapaabot sa mga tao ang kanyang gustong ipaabot. Tulad ng Torah, ginamit niya si Moses, tulad ng sa salvation. Nagpadala din siya ni Yahushua. Pero pagdating doon sa kabilang buhay, si Yahushua kapatid na natin. Di ba, may nabasa ako dyan, kausan na siya nato, kapatid na. Kaya di ba na, marami kasi mga bagay na misteryos pa sa atong sa atong, kung ano lang ang ating naintindihan, yun lang, hanggang dyan lang ang binigay niya. Opo. Kaya yung lahat na ginawa niya, bunga yun sa ahaba niya sa mga tao. Kaya lang, ang mga tao talaga, musuhi yun. Dili yun sila. Ayaw nila sa magandang right ruling sa atong aba. Kaya nga, ginawa na niya, binisita na niya tayo, ang mga tao, natakot. Hindi niya binisita dahil galit siya. Binisita niya ang mga tao, pag makita niya na naggawa ng kasalanan, siyempre, binisita niya, matamaan talaga. Kasi wala man siyang sa kasamaan. Wala siyang alam sa kasamaan. Pero dahil siya, perfect siya, matamaan talaga yung naggawa ng kadautan, makasalanan at hindi nagsamba sa kanya. Yun lang muna ang ko. Yes. Brother Dan. Yadayo mga kapatid sa sharing. Dagdag ni Sister Karasyal Yao through the cellphone ginamit ni cellphone ni Sister Amanoyana. Yadayo mga kapatid. Yes, Brother Yesar Yao, ikaw ba yun? Yeah, go ahead. Shabbat shalom po sa lahat. Shabbat shalom. Batin lang po ako, no? Dagdag lang po siguro ako. Isaiah 45 na tayo po, Brad. Oh, yes, Brad. Basahin ko lang po yung verse 7 po, sabi po niya dito, I form the light and create darkness. I make peace, O shalom, and create evil. I, Yahuwah, do all these things. Sabi po niya, aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako, si Yahuwah, na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. So, malinaw po sa talata po na yon na sorry po hindi ko po na kung ano po yung pinagsisimulan po ninyo o nasimulan, pero as I listen nasali po yung according sa yung about doon sa katangian o yung tawag nito po kung sino po yung dalawa po ba or ano po yung stand doon natin. So malinaw na naman po yun, pero mag-stick lang po ako dito sa verse 7, Brad, na talagang si Abba Yahuwah or si Abba Yahuwah ang may akda po ng lahat. Masama man po yun at mabuti, pinahihintulutan po niya yon. At nire-reflect ko din po ito sa mga nangyayari natin dito sa binasa po kanina sa Jeremiah 29 po yun, no? At saka dinagdag ko po yung sa Jeremiah 25:35 sa mga nangyayari po sa atin ngayon sa Pilipinas. Talagang naandoon yung kamay ni Abba na pinapahilintulutan niya lahat ng bagay na mangyayari po sa atin. Marahil tayo na mga hinirang o pinili ni Abba, alam niya natin ang kanyang banal na pangalan, mapapasama po talaga tayo. Kanya nga lang ay meron tayong assurance at katiyakan na iba yung kalalagayan po natin. Pero as a whole, in general po,
kung pag-uusapan po natin yung bansa natin ay talagang meron talaga siyang ipinapahiwatig, may nais ipabatid na talagang sukdulan na. Nakikita naman po natin yon lahat kung anong meron tayo sa bansa po natin. Kaya po yung bilang isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, talagang ikinokorek, ginigising, hinihimok, tawag nito, sinishake po o minsan pinapalo for us to be corrected and for us to learn what we've committed sin before Him, na magising tayo at manumbalik kasi grabe na talaga ang deception din sa kaaway sa bansa natin. At kitang-kita po natin yon na talagang lumala yung tradisyon instead na magbalik loob kay Aba. At ang ano pa mga bagay na sana na nais na makita ng tao na mamulat na sa katotohanan at hindi yung sinusunod na walang kapararakan at walang kabuluhan na magsasadlak lang po talaga sa kanila sa kapahamakan. So we really feel so sorry and tawag nito, mabigat sa kalooban po natin na makita na mali yung konsepto at pananaw ng iba at ang niyayaka pa rin yung tradisyon instead na dapat ma-learn nila yung lesson bakit nangyayari at pinahihintulutan ni Aba na mangyari sa kanila or sa bansa natin as a whole, na kung ano yung dapat makita talaga ng tao. In connection doon sa mga sinasabi ni Brother Demetrio at sa iba pa mga kapatiran, talagang malaki po yung papel natin bilang isang mananampalataya. At alam naman po natin na habang tayo'y lumalalim at nagpapalalim, mas malalim, mas masakit, mas mabigat ang nararamdaman din po natin sa kalooban po natin, lalong-lalo na sa mga family natin na hindi pa nakakilala sa Kanya, na kahit na po susubuan mo ay hindi talaga tatanggapin o ayaw tumanggap kasi the strong delusion and the spirit of deception is really working na sa bansa po natin. Kaya po it's really a big sa atin to challenge na tayo po ay maging katulad po din doon sa mga nauna nating mga forefathers, mga patriarch ancestors na tumatayo din in behalf sa bayan o sa kung kanino man bago ipinahintulot ni Aba yung kanyang tawag nito, parusa ba ang tawag doon or ang kanyang galit o ano man yung termino na akma doon sa sitwasyon po natin, na talagang tayo po ang may malaking ngayon, may malaking misyon o isang hamon po sa atin ito na nawa ay talagang tumayo tayo sa katotohanan na sa harap din po ni Aba na maging channel of blessing din tayo, hindi lang in terms of material things but in terms of spiritual realm, na idulog talaga natin yung bansa natin sa pananalangin na sana'y magising yung mga taong nakakaranas ng ganoon na mabigat sa kalooban at sa kanila na sa isang pamilya konti lang ang natira o yung iba talaga nauubos. So sa akin po malinaw po yung kanyang salita na siya po talaga ang makapangyarihan sa lahat at siya yung may akda ng lahat, masama man yan o mabuti, kapayapaan at tawag nito yung kaliwanagan at kadiliman, kapayapaan man at kasamaan, pinahihintulot po niya yan, lahat ng yan. Ang sa atin lang po ay makita po natin kung ano po ang talagang nais na ipabatid ni Aba sa bawat isa po sa atin. Yun lang po, God. Shalom. So, wonderful additional point, mga kapatid, spoken by Brother Yasario.
Let's welcome Sister Lorraine. Meron po kayong idagdag, Sister Lorraine? Brother Geoffrey, you're ready? Ano po yung mga pangungusap ni Abay Uwa? Medyo malawak yung ating diskusyon. May mga issues on identity and nature. May mga issues doon sa disaster and all. So ano po? What's in your heart? Please let us know kung meron po. Sister Lorraine and Brother Geoffrey. Something else to add? Okay po. If there is none, balikan ko kayo mamaya. Anyone who would like to share some more later on, balikan ko kayo mga kapatid. So, marami na pong mga na-highlight. So, ano ko lang po yung mga other important things na hindi pa nabanggit mga kapatid. If we sum up verses 1 to 7, hindi ko na lang po basahin yan. Connected doon sa verse 28 ng 44 kanina. Verses 1 to 7, if we sum up natin ito po yung prediction, ito po yung declaration ni Abba na gagamitin niya si Haring Koras. In the English, translated as Cyrus, mga kapatid. Abba Yahuwah will demonstrate His own sovereignty over everything. Gamitin niya po si Koras o Cyrus, mga kapatid. Verse 1, ginamit yung word na anointed. Kanina, na-highlight ko yung word na shepherd. Binanggit niya na siya ang aking shepherd who will declare na i-rebuild yung Jerusalem at mag-rebuild po mag-lay ng foundation. Opo, I will explain later. Na kung saan makikita natin na Abba Yahuwah will use this pagan na hari, mga kapatid. He is a pagan na hari, mga kapatid. And take note, 2 times kanina nabasa natin na hindi siya Koras, hindi siya kilala. Doesn't know Abba Yahuwah, mga kapatid. Please take note of that. Hindi nakakilala kay Abba Yahuwah, ngunit ano po ang sabi ni Abba Yahuwah? I have called you by, anong sinabi po niya? Kay Koras o Cyrus? I have Sabi called niya, you by name. yeah, by I have your called you by name. I named you. So, tinawag ni Abba Yahuwah itong pagan na hari na hindi nakakilala sa kanya at siya yung nagbigay ng pangalan sa kanya, mga kapatid. So, please put that into balance. Kasi marami tayong mga discussion o video uploaded in the past na binibigyan natin ng halaga lagi na kailangan kilalanin ang pangalan. Wala tayong problema dyan. Kilalanin ang pangalan upang sambahin ang totoong pangalan. Wala tayong problema dyan. But please take note, look at on the other side, mga kapatid. Now here is a person na hindi nakakilala sa kanya, doesn't know Abba Yahuwah, pero Abba Yahuwah knows him and named him. Tinawag siyang shepherd at tinawag siyang anointed dito sa verse 1, mga kapatid. In which later on, itong word na anointed is also referring to, kanino pong referring yan? Kay Yahushua, mga kapatid. So, yan po, maintindihan natin yan. And dito sa verses 2 to 3, halimbawa, maraming mga kapangyarihan na binigay niya kang Koras. Yung kanyang mga victories. Okay? Tingnan mo yan. Look, basahin mo yung verses 2 to 3. Kung ano yung mga nabuksan, walang bakal, walang matigas na mga pintuan. Nabuksan yan. But kaninong kapangyarihan yun?
Hindi yun kapangyarihan ni Koras. Kapangyarihan po yun ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Pero bakit niya ginagawa ito? Kasi gusto ni Abba na oo, hindi siya nakakilala kay Abba Yahuwah. Koras o Cyrus, hindi nakakilala kay Abba Yahuwah. Pero ginamit siya ni Abba Yahuwah. Pinakita ni Abba Yahuwah ang kanyang kapangyarihan through sa kanya, mga kapatid. Para saan po yun? That you may know it. Upang maintindihan niya, upang makilala niya na ang tumulong pala sa kanya ay walang iba na makapangyarihan kundi si Abba Yahuwah, mga kapatid. So verse 4, yun ang sinabi ko kanina na kilala ni Abba Yahuwah yung pangalan niya at siya yung nagbigay ng pangalan at tinawag siya sa kanyang pangalan, mga kapatid. Verses 4 to 6, na-fulfill dito yung prediction na ang history talaga, yung pangyayari sa history, world history, talagang nangyayari yan dahil kay Abba Yahuwah alone, mga kapatid. At walang iba na nakakaalam dyan kundi si Abba Yahuwah alone, mga kapatid. Bakit po yun ginagawa niya? He wants the whole world to know it. Okay po? Ginagawa niya kay Koras, Cyrus, so that Cyrus will know it. Ito ngayon gagawin ni Abba Yahuwah ang pagkontrol sa buong history so that the world will know na there is only one Al o Aluwa o Aluwayam na nagkontrol sa lahat, mga kapatid. Okay po? Verse 7, makikita natin yung Abba Yahuwah's creative will and purpose. Yung creative will ni Abba Yahuwah works through Koras, mga kapatid, upang ang kalooban at ang kagustuhan niya ay mangyayari. Sana highlight na kanina sa ating dalawang mga kapatiran. Sister Azara at Brother Yasariao, mga kapatid, na highlight po ang verse 7 kanina. So, yun po, Abba Yahuwah's creative will and wise purposes shall come to pass, mga kapatid. Kahit paman, masakit isipin na maraming nag-suffer dahil Abba Yahuwah may kapangyarihan sa lahat. Maraming nag-suffer but Abba Yahuwah allowed it for a purpose, mga kapatid. Purpose na dalahin balik ang mga tao sa Kanya at sila ay mag-repent, mga kapatid. At sila ay magbalik loob sa Kanya, mga kapatid. I think na-highlight na rin po ni Brother Demetrio kanina doon sa ending part. Okay po, so verses 8 and following, mga kapatid, makita natin dito na kung tingnan natin yung verse 8, na-highlight natin yung verse 7, verse 8, rain down, O Shamayam, and above, let clouds pour down righteousness, let the arats open, let them bring forth deliverance, and let righteousness spring up together. I, Yahuwah, have created it. Anong pinag-usapan dyan, mga kapatid? Deliverance and salvation. But ano po yung involved dyan? Involved kahit pa man ang kaniyang kalikasan, mga kapatid. Kita nyo? Involved ang kaniyang kalikasan. Rain of Shamayam. Rain, Shamayam. Clouds, see? Involved ang kaniyang kalikasan. Para saan po yun? Righteousness and deliverance. Upang mangyari ang righteousness at deliverance. Mga kapatid, minsan nag-isip tayo na tayo lang yung gagamitin ni Abba Yahuwah. Mari po tayong nagkamali dyan. Kasi gagamitin ni Abba, ano po? Shamayam, clouds, arats. Kita nyo mga kapatid yung connection doon sa na-highlight kanina ni Sister Yasar Sister Karasal Yao, na gamitin ni Abba yung calamities through the winds, the arats, may visitation si Abba Yahuwah. Sa na-highlight na
ni Brother Yasar Yao, Sister Cheryl, mga kapatid, Abba Yahuwah will use all created things para po saan yun, mga kapatid? Upang mangyari yung righteousness. So kung sino po yung hindi namumuhay ng matuwid, talagang sa word na ginamit ni Sister Inday kanina, matamaan talaga, mga kapatid. Matamaan doon sa visitation ni Abba Yahuwah. Kasi ang intention po ni Abba Yahuwah is bringing deliverance and righteousness, mga kapatid. Mag-iral yung kanyang kaligtasan at mag-iral yung kanyang righteousness. Huwag tayong mag-isip, mga kapatid, na tayo lang yung gagamitin. Abba Yahuwah can use anybody po, including itong pagan na hari na hindi man nakakilala sa kanya, ngunit ginagamit niya, mga kapatid. So malinaw po yun, verse 8. Balikan natin yung idea na yan later on, mga kapatid. So here makikita natin na may mga problem na nangyayari ngayon sa buong sanglibutan. May mga problem sa ating bansa, may mga corruption and so on and so forth. May mga sakuna, mga kapatid. But continue natin yung verse 8. Again, Abba Yahuwah's sovereignty over all things, talagang makikita natin na kahit paman sa mga problema na yan, ano po, hindi tayo matinag. Hindi tayo mag-worry. Kasi inaalaw po ni Abba Yahuwah ang lahat ito para ano po, flowering of salvation and righteousness. Hindi lang sa isang bansa, but sa buong mundo, mga kapatid. Meaning, Abba Yahuwah is working on deliverance and righteousness. Gamitin niya kahit paman ang kanyang mga nilikha, mga kapatid. So, tayo bilang sangkatauhan ni Abba Yahuwah, kung meron mang mga problema ganon, mga kapatid, hindi tayo mawalan ng pag-asa. Okay po? So, yan po. Verses 9 to 13, Yahshua warns those people who are going against or challenging Abba Yahuwah's right to do His own will in His own time or in His own way. Basahin niyo po, verses 9 to 13. O, di ba? Meron siyang pangungusap dyan. Ang clay, pwede ba siyang mag-question sa potter? Hindi po. Wala po siyang karapatan na mag-question sa potter, mga kapatid. Kasi yung potter, siya po yung master designer at ang clay po ay siya pong subject, mga kapatid. Di ba? Questioning about the issue on father. Can a son question his father? Hindi po. Wala pong karapatan ang anak na mag-question sa kanyang ama. So also with a mother, with a woman, mga kapatid. Okay, sa kanyang pag-labor, mga kapatid. So, diyan natin makikita yung kanyang mga senaryo na yan. Makikita natin na no one can go against or challenge Abba Yahuwah's right, mga kapatid, to do His own will in His own way, mga kapatid. So, tayo ay walang karapatan na mag-question. So, na-highlight na kanina ni Brother Demetrio na doon sa video about sa lindol na maraming mga tao na nag-question kay Abba Yahuwah. Mga kapatid, wala tayong karapatan na mag-question kay Abba Yahuwah. Kasi yun po ang kanyang mga pamamaraan in order to bring righteousness, in order to bring salvation, mga kapatid. Upang tayo ay hahantong doon sa repentance, mga kapatid. Yada Yahuwah po sa mga katotohanan na yan. Okay po? So, Yahuwah's plan, kung tingnan natin verses 14 to 19 po, summarize natin yan. Yahuwah's plan goes beyond, mga kapatid. Goes beyond limitation ng tao, mga kapatid. In order for man to return sa kanya, mga kapatid. Upang ang kanyang purposes ay talagang mag-prevail, mga kapatid. So, yan po, Yahuwah's plan goes beyond His people, mga kapatid, upang ang lahat ay
magbalik loob sa kanya. Hindi lang ang kaniyang mga sangkatauhan, but even all nations, mga kapatid. Basahin niyo po yan, verses 14 to 19. In which John 4:21 at 22 na binanggit ni Yahushua doon sa Samaritan woman na a time has come where true worshipers neither worship in this mountain, neither worship in, saan po? In Jerusalem. Ibig sabihin, worship takes place anywhere kasi yun po ang gusto ni Abba Yahuwah na ang lahat na sangkatauhan ay magkilala sa Kanya at magsamba sa Kanya, mga kapatid. Yahushua declared it. A time is come. Ang panambahan ay hindi lang mangyayari dito sa mountain na ito, nor sa Jerusalem, but mangyari hanggang saang lugar, mga kapatid. Kasi yun po ang kagustuhan. Yun po yung plan of salvation ni Abba Yahuwah. Acts 1 verse 8, kaya tinawag niya yung kanyang mga as apostoles, ang kanyang mga alagad na magiging saksi, mga kapatid. Hindi lang doon sa Jerusalem, but even to the ends of Arats. Nang ibig sabihin noon, nung mamatay na yung kanyang mga alagad, yung mga bagong alagad na naging disciple niya, dapat magpatuloy doon sa magiging witness. Mga kapatid, kasi yun po yung gusto ni Abba. Yung witness magmula sa Jerusalem even to the ends of the Arats. Acts 1:8 po, mga kapatid. And as a result, Revelation 7:9 to 10, ano nangyari po dahil diyan? Dahil sa gusto ni Abba, ang lahat ng sangkatauhan ay makakilala sa Kanya, mga kapatid. Ano pong sinabi sa Revelation 7:9 to 10? Ano po? People from tribes, ano po? Tongues and languages na nagmumula po saan? Sa iba't ibang dako ng sulok ng Arats. Come to worship Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po. Unlike sa verse 19, unlike idols, offer no light, offer no hope, mga kapatid, Abba Yahuwah alone, we can take Him at His word. Okay po? Look at verse 19. Basahin po natin ang verse 19 ng Yesaya 45. Mga kapatid, I have not spoken in secret in a dark place of the Arats. Sabi po niya, I have said to the seed of Jacob, seek me. Okay, seek me in vain. Sabi niya, I am Yahuwah. Rather, I have not said to the seed of Jacob, seek me in vain. I am Yahuwah, speaking righteousness, declaring matters that are right, that are straight. So, ibig sabihin, walang sinabi o walang promise si Abba Yahuwah sa seed of Jacob, mga kapatid, na mawalang bisa or magiging useless. Wala po. All the words spoken by Abba Yahuwah in the seed of Jacob will come to fruition. Na ang tinutukoy niyan, mga kapatid, ay ang salvation and righteousness na siyang matanggap, makilala ng lahat, mga kapatid. So, yun. Ngunit ang mga idols, wala silang kakayahan. So, na-highlight na ni Brother Demetrio kanina, mga kapatid. Kaya lang, very sad kasi nga yung mga tao ngayon, patuloy pa rin silang tumawag doon sa mga titulo na yan na hindi naman talaga makapagligtas sa atin. Okay po? So, yan. I will not set further dito sa verses 20 to 25. I think tama naman po yung ating mga narinig na, mga kapatid. So, yan po. Nais kong i-highlight na kung ano po yung sabi ni Abba Yahuwah, talagang mangyayari po. So, wala tayong ibang takbuhan tuwing may mga kalamidad na ganito. Let's run to Abba Yahuwah, mga kapatid. Doon tayo manganganlong sa Kanya kasi po nandyan po siya
nangungusap sa atin. Every minute, every seconds po, nandyan ang pangungusap. Nandyan ang kanyang presensya po, mga kapatid. Yadayawa, I'm going back to you, mga kapatid. Ano po yung inyong mga salubin? Is there anything you wanna highlight before tayo magtapos? Brother Geoffrey, I'm going back. Sister Lorraine, if you have something else to add. Sister Ahaba, if you wish to add something. Sister Marife. Meron ba, mga kapatid? Okay po. Okay po. Kanina, okay, let me, okay, na-mention naman po. Okay. Yes po. I'll go back to what Sister Manuyana said a while ago doon sa ating na-discuss na, mga kapatid. Dagdag doon sa mga na-discuss na Yochanan 10:30, sinabi po ni Yahushua, I and my Father are one. Opo. We highlight on that kasi ang na-highlight natin ay Yochanan 10:29. But highlightin po natin para makita yung balance. Highlightin po natin yung Yochanan 10:30 in which Yahushua said, I and my Father are one, mga kapatid. So, Yahushua said it, ako at ang Ama ay nag-iisa lang. Which is connected din po doon sa Devarim o Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Yisrael, Yahuwah is, ano po? Yahuwah is one. So, Devarim o Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yahuwah is one, mga kapatid. So, Yahuwah is one. Ano ibig sabihin yan? Ekad. Kung sa modern na Hebrew, ekad. But kung sa Yehudiyat, akad. So yung Yochanan 10:30 at Devarim 6:4, sinabi po dyan na Yahuwah is one, mga kapatid. Okay, let me read it here. O Yisrael, Yahuwah, our Alua, or our Aluayam, Yahuwah is one. Yahuwah is one. So, matagal ng panahon na hindi pa rin natin naiintindihan yan, but let's reserve it o let's treat it as a mystery, mga kapatid, na mahirap nating maunawaan as we have said it in the past, mga kapatid. And we cannot allow it to become a division on us or a parting wall between us. We cannot continue. We cannot allow it to happen, mga kapatid. So, we welcome kung ano po yung magkaiba nating pag-unawa for now, mga kapatid. Kasi anyway, in the future, bukas o sa susunod, maiintindihan lang din natin yan, mga kapatid. So, yan, malinaw po. May issue sa ano, Brad? May issue sa identity? Yun kasi yung introduction kanina, Brad. Na-discuss yun ni Sister Aliana. So, ayan, na-brought up yun. But we are exceeded already 2 hours na siguro tayo. So, we cannot, tama yung sinabi ni Brother Demetrio na hindi tayo pwedeng mag-dwell doon kasi mahirap mo nating maintindihan ngayon. So, let's say it na for now, hindi pa na masyadong malinaw para sa iba. But yung iba, nagkaroon na ng shalom. So, move on. Okay, mga kapatid. Highlight lang natin yun na meron naman tayong mga strong references. Kaya, let's keep it na it's a mystery na mahirap maintindihan ng tao. But kung ano yung mga word for word na nabitawan ni Yahushua, let's hold on to it. Na sinabi naman niya na
Ang Ama is greater than all. So, ibig sabihin, hindi niya in-include ang kanyang sarili dyan. So, mga kapatid. So, Yadayawa. There is only one Alua who is Alua or Aluayam who is greater, who is the Almighty, and sa kanyang kapangyarihan, walang kapareho siya. Okay po? Sa kanyang pagkasya, wala siyang kapareho, mga kapatid. Because Yahushua is only what? Yahushua, dineclare naman po ni Yahushua na, oo, one siya with Abba, but Abba is greater. At dineclare na rin po, mga kapatid, na Yahushua is recognizing na si Yahuwah ay kanyang Abba, mga kapatid. At sino po siya? Yahushua ay anak po siya. So, let's settle with it, mga kapatid. Nandiyan na yan. Settle with it. We don't have to be anxious about it. Kasi nandiyan naman, mga kapatid. So, yun na po. Yadayawa, with that being said, let it be na kung ano po yung mga pagkukulang dito sa ating napag-usapan, patuloy po tayong mag-search, mga kapatid. That being said, ito na nga po ang apat na mga titik, Yaha, U, Ha, mga kapatid, na kung ating banggitin po yan, Yahuwah. Yahuwah po ang pangalan ng ating Aba, mga kapatid. At ganito rin po ang pangalan ni Yahushua. First three letters, Yaha, U, and then Shan, Ayan. Yahushua. Yahushua po ang ating Messiah, na kung saan when we declare Yahushua, we are also declaring what? Yahuwah saves and Yahuwah delivers. All esteem to Yahuwah, mga kapatid, and Baruch be the name of Yahuwah, and Yahuwah barak you as you listen to also the republish. Yada Yahuwah, Masyam Yahushua. Yahuwah.